Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Involved, Stevie. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no, ito po nga isang good news mga kababayan na ginawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ito nga po ibinibenta na 20 pesos per kilo na bigas mga kababayan ay patok na patok po, no, sa mga panlasa na mga mamimili mga kababayan. Okay, so kayo po ba, no, ay gusto nyo po ba itong proyekto na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Pa-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion, right? Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so eto na nga mga kababayan at maraming bumatikos, no, dito sa proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung saan sinasabi nga nila, no, nito mga bumabatikos na to, no, na ang bigas daw na ito mga kababayan ay para lamang sa mga baboy. No, taliwas po ito sa mga naging reaksyon ng mga taong nakabili na ng bigas na 20 pesos per kilo mga kababayan dahil iba nga po yung kanilang mga naging reaksyon, no, at opinion dito sa bigas na to na binibenta sa mga kadiwa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bueno, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Right? So shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Shoutouts sa inyo. Okay, salamat po at umpisa na natin to. Let's go. Personal na ipinakita ng isang mamimili ang magandang kalidad ng 20 pesos na bigas ng kanyang nabili. At halos kalahati raw ng dati nilang binibiling bigas ang kanyang natipid. Well, totoo naman, di ba mga kababayan? Kasi imagine ninyo, no, kung dati ay bumibili kayo ng 40 pesos per kilo na bigas at ngayon ayan, nakakabili kayo ng 20 pesos per kilo na bigas. Aba, napakalaking katipiran po niyan. No, imagine ninyo, may 20 pesos kayo, no, na matitipid at kung bibili kayo ng bigas na 45, kung ito ay 20, o di naka2 kilo na kaagad kayo mga kababayan. At sigurado naman kung maramihan ang inyong mabibili, let's say makabili kayo, no, ng 10 kilo, so imbis na 450 ay 200 na lang, may 250 pa kayo na pambili ng inyong mga ulam. Maganda po yan, no? Good news yung balita na yan mga kababayan at talagang yan ang kailangan ng ating mga kababayan, no, na naghihirap. Samantalang ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay nakatutok, no, paano tutulungan ang ating mga kababayan. Yung iba naman ay puro politika ang inaatupag. Wala na silang inatupag, no, kundi yung politika. Diba mga kababayan, ayaw na nila atang magtrabaho. Oy, kilos-kilos, tapos na halalan na ba? Trabaho naman. Let's go. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Kanin is life para kay Nanay Gilda. Kaya very satisfied siya sa 20 pesos kada kilo ng bigas na kanyang nabili sa Kadiwa Store sa kanilang lugar sa Amparo, Caloocan City. Uy, nasa Caloocan na mga kababayan ha. Very good. So nandito na talaga, no, sa Metro Manila itong 20 pesos per kilo ng bigas, no? Hindi lang po sa mga probinsya, mga kababayan, makikita ito at asahan natin na nasa buong Pilipinas ito ay makikita na rin ang 20 pesos per kilo na bigas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na raw kasi inakala na sa 20 pesos ay may maganda na siyang klase ng bigas. Malaki aniya ang kanyang natitipid dahil sa programang ito ng gobyerno. Ang ng isip ng tao, 20, ang pangit niyan, parang hindi natin makain. Oo, exactly. Yun yung sinabi ng ating Vice President Sara Duterte, no? Na sinasabi nga niya na yung bigas daw na to, mga kababayan, ay panghayop daw. Na pinaniwalaan naman
no, ng ibang mga supporters nila, mga kababayan. Pero ito, no, sinasabi, no, na magandang klase daw yung bigas na kanilang nabili. Alam mo, nung bumili ako, sinaing ko, ay ang ganda. Ang Diba? puti, ang alsa, hindi madaling mapanis. Pagkain na rin namin sa bahay, kasama. Di ba? kami. Magandang klase daw, mga kababayan. Kaya kayo, huwag kayo nagpapaniwala kagad. Pagka alam ninyong sinisiraan lang, abay, huwag na kayo mag-react. Yung iba naman mga kababayan natin, may malang, no, may masabi lang sa social media, yan yung mga, wala na atang ibang ginawa kundi mag-Facebook, no? Trabaho kayo, uy. Ang laking tipid. Sobra. Kaya nagpapasalamat siya sa inisyatibong ito. Salamat. Sobrang salamat. Sobrang ang laking tipid. Maraming salamat at hindi lang siya nangako, tinupad niya. Sana tuloy-tuloy. Kahit wala na siya, sana tuloy-tuloy. No. Malabong mangyari. Alam nyo, sa politika, mga kababayan, no, pagka sinabi natin proyekto ng isang pangulo, no, asahan ninyo minsan sa susunod na hakbang, sa susunod na pangulo, mga kababayan, no, pagka alam nila na hindi sila hindi puputok yung pangalan nila, hindi nila gagawin yan. No? Meron nga yung mga proyekto ng dating pangulo, hindi tinutuloy, di ba? Nasasayang yung pondo, no, na iniukol doon sa proyekto na yon. Diba? Kasi gagawa uli sila ng bagong project nila para masabi na sa kanila yon. Diba? Tapos, pagpalit na naman ng pangulo, may stop na naman yung project na yon. So, sayang na naman yung pera. Diba? So, next time, pagpipili kayo ng pangulo, no, na sa national election, siguraduhin ninyo, no, na ang iboboto nating pangulo ay yung itutuloy, no, yung mga ganitong inisyatiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Dapat ganun. Huwag kayong boboto na kung saan iba yung agenda, kundi politika lang at manatili sa kanilang mga pwesto. Sinamahan namin si Nanay Gilda na isaing ang kanyang biniling 20 pesos na bigas para malaman kung talagang maganda at di kalidad ang klase nito. Sapat na aniya ang 2 takal ng bigas para sa kanilang hapunan ng kanyang mga apo at kung minsan pa nga ay may natitira pa na siya naman niyang isinasangag sa umaga. So, ilang beses niyo po siya hinuhugasan? 2, 3, ganyan. So, dapat kahit 2 o 3 kasi malabo siya, kasi bagong ani. Pag bagong ani, malabo siya talaga. Walang bato, walang, ang tawag doon, walang palay. Diba? Wala daw bato at walang palay, mga babae. Ibig sabihin, malinis talaga yung bigas, no, na binebenta na to, mga babae, yung 20 pesos per kilo na bigas. Diba? Dapat maraming tubig kasi nga maansa siya. At nang maluto, Ma'am, kumusta yung sinaing natin? Oh, nakita mo naman, di ba? Sobrang Nakikain pa yung reporter ate. ansa. Kasya isang pang-barangay. Okay. At saka, mabango siya. Masarap siya, malambot, nabuhaghag. Para siyang yung tag-60 sa kanin. good news dahil pinalawig pa ng Department of Agriculture ang pagbibenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas ng programang 20 pesos na bigas meron na ng Marcos Jr. Administration. Kahit linggo kasi ay tuloy-tuloy na ang pagbibenta nito sa ilang kadiwa sites. Wow. Aabot sa 248,000 bags na stock ng NFA rice sa Metro Manila ang inilaan ng Agriculture Department para sa programa. 32 kadiwa sites na ang nagbibenta ng 20 pesos na bigas sa Kalakhang, Maynila at maging Karatig, Lalawigan. Ibig sabihin, mas marami na yung makakabili ng mga kababayan natin ng ganito kamurang bigas, mga babayan. No? So, sa ngayon, kagaya nga na sinasabi natin nung nakaraan, on experimental pa lang sila, stage. Kumbaga, pinag-aaralan nila paano yung tamang strategy. Kasi, ganito yan, mga babayan. Sabihin natin, may ibebenta silang ganyan. Hindi naman perfecto talaga eh. Diba? So, may mga adjustments yan. Now, once na nag-implement ka ng mga ganyang proyekto, kailangan, tignan mo, okay na ba? No, may mga adjustments pa ba? Doon pa lang lalabas yung mga problema, no, yung mga issue na dapat i-adjust. 'Di ba? Yun yung dapat na isipin ng mga kababayan natin. Hindi laging pag nilabas yung isang proyektong ganyan, perpekto kagad, no. Ano yan eh?
malawakan yan eh. Di ba? Malawakan yung proyekto na yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na perfect talaga kaagad. Di ba? So, kailangan may mga adjustments na gagawin. Target ng DA na palawakin pa ang pagbibenta ng bigas sa 50 hanggang 55 kadiwa site sa susunod na buwan. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong buwan ang Phase 1 ng programa, habang sa Hulyo naman ang Phase 2 para sa expansion of areas kasamang ilang rehiyon sa Mindanao. Target namang masimula ng Phase 3 sa September. Nakikipag-ugnayan na rin ng DA sa tupad program ng Department of Labor and Employment para sa karagdagang manpower para matugunan ang inaasahang pagtaas ng demand sa 20 pesos na bigas. Ang utos din ni Presidente ay palawakin na rin to hanggang Mindanao for this year at maybe some parts of Visayas and Luzon. Pinipili namin ngayon kung ano yung mga lugar based on yung poverty incidence, yung pinakamatataas. Samantala, tiniyak naman ng DA na sapat ang supply ng bigas para sa mataas na demand sa bigas. So, yun yung nakikita natin mga babayan, no, na mga kinakaharap, no, na problema ng DA, no, na kanilang tinutugon na naman at ginagawa ng paraan, no, para in the long run, mga babayan. Actually, itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na to, no, ay long-term solution to, no, para sa lahat, para sa mga magsasaka, diba? At para sa mga mamamayang Pilipino, no, na minsan hindi nakikita ng ating mga babayan dahil na bubulagan sila, no, ng usaping politika. Huwag kayo masyadong mabulag sa usaping politika, no? Kasi ang tutukan ninyo kung paano kayo magtatrabaho at makakakain araw-araw. Puro kayo politika. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.